Sa kanyang looks ay malaki talaga yung pinagbago kumpara dun sa version 2. Sa harapan niya pa lang ay makikita na ibang-iba na ang version 3. Pero kung susukatin natin yung kanyang dimension, halos wala namang siyang pinagbago sa version 2. Kaya lang mukha siyang mas payatingnan dahil may mga lining at sharp edges na nadagdag at medyo tumaas ng konti yung kanyang windshield. At may parang patilya na rin dito sa kanyang front fender. Dito sa kanyang bandang unahan, dito sa kanyang mga ilaw naka-assembly na yung kanyang signal light dito sa unahan na dati sa version 2 ay medyo nasa ibabang bahagi. Ngayon ay magkakasama na sila. May projector na rin pala ito dito sa may gitna na isa sa agaw pansin dito sa NMAX version 3. Taillight ay naka-split type na pahaba at ang kanyang signal light naman ay nasa bandang baba nito na nakahiwalay naman. Sa kanya namang engine specs ay wala namang pinagbago. Yung standard version nating nire-review ngayon. Ito ay powered by 155cc. Liquid cooled na goods sa mahabang biyahe. Single overhead cam, 4 valves with VVA na nagpapaganda ng performance ng motor from low, mid to high RPM. With a maximum power of 15.2 horsepower at 8,000 RPM na may 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. 11.6:1 ang kanyang compression ratio. 58 by 58.7 naman yung kanyang bore and stroke. CVT automatic. Meron siyang 7.1 fuel tank capacity at kayang tumakbo ng 45 km per liter. Keyless pa rin naman yung motor na to. At syempre yung kanyang panel, LCD meter panel, at mas gumanda at kapansin-pansin ang kanyang panel na medyo nakaharap na talaga sa rider. Ang Y-Connect na pwede i-connect sa ating mga smartphone para makita ang ibang info at ang functionalities, notification, SMG starter ito, kaya tahimik ang ating makina lalo na kapag ka-in-start natin ito, walang vibration at syempre tahimik yung makina. Nandyan yung auto start and stop system niya na kusang namamatay yung ating mga makina kapag halimbawang nasa stoplight tayo o naipit tayo sa traffic to save fuel. Pag sinilip natin dito sa bandang kaliwa, ay meron siyang Type-C na charging port, dual shock absorber dito sa kanyang hulihan na naka-sub-tank na. Mas syempre sa kanya namang seat height, nung sinukat natin ito, may sukat siya ng 770mm. So abot naman ng isang 5'6" na kagaya ko, na sigurado din na hindi mahihirapan kahit na mga nasa 5'4" ang sasampa sa motor na to. At ang kanya namang ground clearance medyo safe na rin to sa mga standard na humps dahil may 125mm. So ang NMAX 155 standard version 3 ay may 155,900